Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking Day 134 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang panibagong series about the 7 postures of prayer. At ang topic po natin ngayong araw, December 9, 2024 ay Praying with Faith. At ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew 8 verse 5 to 10. The faith of the centurion. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies and home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself, I'm a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one came, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Teaching number 1, he seeks the right person. Sabi po dito na yung centurion daw po ay parang nakakita siya or parang gusto niya talaga na dun siya lumapit kay Jesus. At yung nalapitan niya na si Jesus ay right person for his wish or for his tama yung na-found niya na person na para lapitan, para mapagaling yung soldier niya na na-paralyze. Ayun po. And teaching number 2, he believes in Christ's power. Sabi po dito na yung centurion daw po ay talagang sobrang believe sa power ng ating Panginoong Diyos. Like, yung parang dun pa lang sa part na kahit sabihin mo lang yung prayer mo doon sa soldiers ko is alam kong gagaling na yung soldiers ko, is ibig sabihin talagang believe na believe siya sa ating Panginoong Diyos at talagang nananampalataya siya sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, he causes Jesus to marvel at his faith. Sabi naman po dito na yung centurion daw po ay ginawa niyang amaze, parang nagandahan, nasayahan yung ating Panginoong Diyos doon sa faith na nakita niya doon sa centurion nga. Dahil talagang nangingibabaw yung pananampalataya niya at paniniwala niya sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, seek God first. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na dapat po na mas una nating hinahanap at sinisik ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, pati na rin po sa prayer na meron tayo at pananampalataya. And application number 2, put your faith in His power. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na ilagay po natin yung faith natin, yung paniniwala natin, pananampalataya natin sa Kanyang kapangyarihan. Kung alam po natin yung kapangyarihan nating Panginoong Diyos, talagang mananampalataya po talaga tayo sa Kanya dahil nga po doon sa pagbigay po niya sa atin ng ating mga kahilingan, pag-provide po sa atin, yun po, paniniwala po natin sa Kanya. Dapat po na maniwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, exercise an impressive faith. Sabi naman po dito na apply po sa sarili natin na dapat po talaga or i-practice po natin yung paniniwala or
talagang angat na pananiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And discussion, what does it mean to have an impressive faith that causes Jesus to marvel? Para po sa akin at para po sa devotion ngayon na kapag po tayo ay may mataas na paniniwala or pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay nagkukosto na na-amaze natin ang ating Panginoong Diyos kasi po sa tao po kasi minsan na lang po talaga ay parang hindi naman po lahat talaga ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya siguro po na-amaze ang ating Panginoong Diyos sa Kanya dahil nga po ganun pa po sa shoulders pa po siya po yung captain, tapos sobrang naniniwala siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po tayo ay magkaroon din po ng impressive na faith or mataas na pananiwala sa ating Panginoong Diyos para po ma-amaze ang ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.